Cosme will not walk in darkness. Magandang buhay mga katiyats, welcome back sa ating channel. Bago tayo magpatuloy, mag-shoutout muna ako kina Vladimir Agustin. Shoutout kay mga Malunis Vlogs, kay JTB Specialist, Rogelio Cortez, Pulca Golada, Aquilino Alok. Shoutout din kay Tating Nali Mansalay, Hyacinth Ocfimia, Eric Palambrica, Danny Flores, Rex Alipo, Arnel Perung, at kay Madrid Jumar, Nenji Cares, Tomasito Kaasi, Ronald Dotarot, Jiswin Jade Salinda, and lastly shout out kina Bonifacio Manuel, Jiho Kanyete Tuto, El Turo, Mr. Tats, at sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. Welcome back mga katiyats. Meron tayong natanggap na video at isang katiyats natin ang nagtanong kung anong kahulugan or anong meaning or kung may halaga ba ang nakuha niya na bilog na bato na nagmamagnet, dumidikit sa magnet ang bato na yan. Atin yan sasagutin maya-maya, pero sa mga bago pa lamang sa channel, huwag niyong kalimutang i-subscribe ito ang channel. Click that red button down below, ang subscribers button, para palagi kayong updated kapag meron tayong upload. At pakinggan na natin ngayon ang sinasabi ng ating katiyats. May butag din mo diha ninyo mga katiyats. Sir, na ako'y padalang video ninyo, short video lang kini, nangayo ko ninyo o advice bahin ninyo ako na discoveryhan dito sa digging holes sa kini ka bato, ulingin nga bato, murag bola kada ko sa bata, murag pareha kada ko sa bola sa usa ka bata. Ani agni sir, ako ipakita kanimo, lingin kini siya kayo sir. Ug nangayo ko nimo og advice ug unsa kini siya, makwartahan ba nako kini, maayo ba kay aking siya sir, na ba kay sulod ini. Lingin niya sir, unya na siya tatak sir, tatak siya nga parang beef nga may pakpak, ano mo sir, parang beef nga may pakpak, unya na siya dat, parang nasa dat. Nasa marker nga beef nga may pakpak. Nasa ito sir, may kulay sa sir nga murag mga kalawang o mga parang taya-taya po. Lingin sa sir, nakainom do ko sa nakita nako sa imong partial decoding sa Sayaysay Ball, Japanese made, nga sabi mo ang kadakon mura og bola sa bata, that is Sayaysay Ball. Ito sir, mabigat, itim ito, mabigat. Ang tingala lang ko ini sir, para sa imong impormasyon unta, kuha ko nimo og unsay bot pasabot ini, unsang klasihan siya, makwarta ba ni o may presyo ba niya sir. Lingin siya nga bugat kayo, kanya ang akong katingala ni sir kay mumagnet siya sir. Okay mga katiyats, mayroon tayong kasagutan dyan sa tanong kung ano ang bato na ito, mahalaga ba ito, at may kantidad ba ito or worth. Okay, ang kasagutan niyan ay pwedeng merong halaga, pwedeng may laman siya na nagkahalaga ng 1,000 pesos. Pero ang tiyak ko dito ay yan ay isang marker for buried item under or below sa kanya kung saan siya nakuha. Bakit ko yan nasabi? Ngayon meron akong ipapakita sa inyo. Ito ay mga bilog na bato na nakuha sa dalampasigan. Ito siya. Ang mga bilog na bato, kaya naging bilog yan kasi ang mga bato na yan ay pagulong-gulong yan 4,000 or million of years ago. Gumugulong-gulong na parang perlas sa dalampasigan. Kaya nga bumibilog sila kasi gumugulong sila.
Kaya ang mga bato na makuha nyo mga katiats kapag kayo'y naghukay sa bundok na malayo sa dagat, and then ang nakuha nyo ay mga bilog na bato, and then kung tingnan nyo ang texture ng bato ay bato na galing sa dagat, ang tanging kahulugan lamang niyan, wala nang iba, ay marker for treasures. Mga bato na kinuha nila sa malalayong dalampasigan, dinala sa kabundukan para gawing marker. Bakit hindi sila gumagamit ng marker na bato na galing sa bundok? Kasi kung galing sa bundok na bato ang gagamitin na marker for treasures, pati sila ay malilito kung sila na ang maghukay. Kaya nilalagay nila ay kakaibang mga kulay na bato, magikinis, at ang mga bato na yan karamihan ay kung hindi galing sa dalampasigan ay galing sa river or creek. Kasi ang river ay meron din siyang mga bilog na bato, kasi sa river ay pwedeng pagulong-gulong ang bato for million or thousand of years. Kaya dalampasigan, tabing dagat, at river ang mga lugar na mayroong bilog na bato. Kaya kung ang lugar na hinukay nyo ay malayo sa dalampasigan, malayo sa malaking river ang inyong treasure site, at nakakuha kayo ng mga bato na galing sa sinabi ko na dalampasigan at river na mga mabilog na kasing laki ng ulo ng bata or bola ng basketball, ang tanging kahulugan lamang niyan ay treasure marker siya, at sa mga baba niyan pwedeng makuha ang mga treasure. Ano nga ba ang kahulugan ng mga bilog sa Japanese at Chinese? Yan ay pampaswerte. Ang bilog para sa kanila, yan ay wealth, fortune, at swerte. Kaya karamihan ng nilalagay sa New Year sa Chinese belief at Japanese ay mga bilog na prutas, kasi swerte yan. Ngayon ang tanong, may halaga ba yan? Okay, kung katulad dito mga katiats, sa tingin ko ito ay dumidikit kasi diyan ang magnet. Kung walang laman yan na metal sa loob, ang ibig sabihin yan ay highly mineralized with iron content ang bato na yan. Malakas ang kanyang iron content, siguro nasa 60% or 50% na mayroong laman na mineral na iron, kaya dumidikit siya sa magnet. Meron din kasing mga bato na tinatawag na bato balani. Ang bato balani ay kulay itim yan na bato na nagmamagnet din yan, dumidikit din yan sa mga metal, at pwede rin gawing pang magnet ang bato balani kasi magnet nga siya. Kaya merong ganyan. Kung makakuha kayo niyan, itago nyo lang kasi merong kolektor ng mga ganyang bato na tinatawag na bato balani or magnet na mga bato, kasi rare yan sa environment. Ngayon, ang importante sa pagkakuha nyo nito, kapag ito ay galing sa dalampasigan o river, katulad dito sa picture, ito ay sa tabing dagat ito. Yan, binasag yan ng mama. Ito yung vlog ko noon na egg-shaped rock na mayroong laman ng mga shells sa loob. Okay, kung ganyan yan na pagbiyak nyo ay mayroong laman na seashells, ibig sabihin yan fossilized rock yan. Ang fossilized rock ay kapanahonan pa yan ng dinosaurs, at ang mga bato na yan ay binibili yan doon sa Amerika, kasi yung mga shells na naging fossilized inside sa bilog na bato na yan, yan ay may halaga sa Amerika. Sa atin ay hindi natin yan alam, pero sa labas kinukolekta yan ng mga geologist at ng mga museum, ang fossilized shells inside the rocks, at karamihan yan ay nasa loob yan ng bilog na bato.
Okay, pero ang pinaka-importante sa nakuha nyo, katiats na bilog na bato, ay hindi yung fossilized rock or fossilized shells, kundi ito ay marker ng nakabaon na tinatawag natin na mga Yamashita treasures. At sa isa pang nito, anggulo ng bato na ito ay merong marka yan. Hindi ko nga lang nakita yung marka nito. Pero kanina sa unang video ay meron itong marka. Kaya ano man ang nilagay diyan na marka, ang mga kahulugan kapag bilog ay going down talaga. Kapag bilog na sign ay going down ang paghukay. 2 meters deep galing sa level kung saan nyo nakuha ang batong bilog na yan. Kaya ang sagot sa inyong katanungan, para sa akin, ang bola na yan ay marker for treasure kung kayo'y naghukay sa bundok. Pero kung kayo'y naghukay sa tabing dagat o tabing ilog, ang masasabi ko ang bato na yan ay natural lamang na bilog kasi malapit siya sa dagat or malapit siya sa ilog. Pero ulitin ko, kung yan ay nahukay nyo sa bundok, kung ang inyong treasure site ay nasa bundok, malayo sa river, malayo sa dagat, 100% na yan ay marker for treasures. Kaya hindi man yan maibinta nyo, malaki ang halaga niyan kasi yan ang unang marker for the treasure tunnel. At ang ibig sabihin ay magpatuloy pa kayo sa baba. 2 to 4 meters ay meron na kayong makita under sa kanya. Okay, so yan ang aking maisagot diyan mga katiats. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pag-subscribe. God bless you all at ingat kayong lahat. Paalam!